Hello guys, my name is Chali and I'm a candle maker from the Philippines. So for today's video, I'm going to show you how I create this strawberry frap candles like this one. So ito yung in-order ng customer ko. Actually, wala akong design na ganito. But since nag-request si customer, so I tried making one. And then pinakita ko sa kanya and ayun nga, nagustuhan din naman niya. So nag-order siya nito ng 25 pieces na strawberry frap scented candle. So and then the one I am holding here is the 200 ml. Pero yung order ni customer is 140 ml lang na version nito. So let's start creating candles. And then wag kayong ma-intimidate mag-PM guys kung may mga event kayo for gifts ba or for personal use. Kasi may mga candles ako na nagsta-start for as low as 40 pesos. So, yung mga may event dyan, so wag kayong ma-intimidate kasi yung iba na-intimidate kasi sila eh. Kasi nga, ang ganda naman yan. So, that's for sure expensive. So, 'di ba? So, hindi naman talaga ganon. So, may mga candles naman tayo, options na mura lang, based on your budget, at saka yung theme ninyo. At kahit hindi ko siya pinopost na meron akong ganitong design or whatsoever na makita nyo internet, pwede nyo po akong i-message and then I will let you know if kaya kong gawin. Like this one, actually wala naman akong ganitong design. Pero si customer, nag-message siya kung kaya ko bang gumawa ng strawberry frap candle. So, I said yes, nagbigay ako ng sample at nagustuhan din naman niya. So, while waiting for our wax to melt, ipaprepare na po natin yung bottle natin. Maglalagay na tayo ng wick and then ididikit na natin siya sa bottle using our wick stubs. So, if you don't have the wick stubs, pwede naman kayong gumamit ng glue stick. So, for me lang, mas easier ito. Pero may mga times na nauubusan din ako. So, I'm sticking with the glue sticks din. So, ito yung wick stubs. Ididikit ko lang siya. It's parang double-sided para to keep our wick in place. Okay? So, medyo, yung step na to, hindi ko siya gusto kasi nakakainip. So, mas mabuti if may kausap ka or may nanonood ka ng movie or whatsoever. So, this time here, may ka-video call ako dito yung friend ko. Shout out, Robel! So, eto nga po yung part na natatagalan ako. So, ifa-fast forward ko na lang para hindi din kayo mainip, guys. Also guys, ipapakita ko din sa inyo kasi may customer din ako. She is actually a good friend of mine na yung gusto niyang giveaways is parang buildings na type. So, she is a civil engineer kasi both sila ng mapapangasawa niya is civil engineer. So, ito yung design na nagawa ko. And, nagustuhan din naman niya. So, meron din tayong order ng ganito. And I also make iced coffee, iced matcha. So, ito yung mga ready, available na on hand. So, kung gusto nyo guys, you can buy it from me. And also, I do have a Shopee shop. Pero hindi ko pa siya totally naaayos talaga kasi bago pa lang ako nag-start doon. And I'm also going to open Lazada, TikTok shop, Etsy, and Timo. So, I hope to cater everyone this time na kasi mas mabilis yung shipping if nandun ka sa mga online platforms na yun, di ba? And finally, we're done na sa paglalagay ng wick. So now, let's check our wax kung okay na ba siya. So ito yung wax ko. Actually, na-measure ko na lahat. So, meron na akong measurement kung ilang drops ba ng pigment yung ilalagay ko, ilang cups ba ng soy wax. So, by the way, I am using here 100% pure soy wax. So, this is the soft type. So, parang container type siya na soy wax. Kasi dalawa yung soy wax eh. Meron pang container, meron din yung pang mold. So, yung pang mold is, pag gumagamit ka ng mga molds for shapes, like for example, magagamit ka para sa rose, ganun. So, mas mainam na yung gamitin mo na soy wax is the hard type kasi mas durable siya to stand alone. So, this time naman kasi, naka-container naman tayo, mas suggested yung soft type lang na soy wax. So, eto na nga. So, chine-check nga natin yung temperature natin here. Pag dating kasi ng 150 degrees Fahrenheit, doon na tayo maglalagay ng scent natin. So, it's a waiting game. And then, it's always good to know guys na ano ba yung characteristic ng wax nyo
So, this time, yung akin kasi is 150 degrees Fahrenheit yung paglalagay ng fragrance. And then, the pouring temperature here is around 100 to 110 degree Fahrenheit. So, sinusunod ko talaga siya kasi may effect talaga yan, guys. If ever na mag-pour kayo ng too hot, meron talaga siyang effect. So, i-research nyo na lang. Meron tayong tinatawag na YouTube University or you can attend some candle making classes. So, it's up to you na. So, discover it yourself na. Pero, along the way din naman, i-share ko din naman sa inyo. So, this time lang kasi mas focus tayo dito sa ginagawa natin. So, let's create another video siguro about sa mga temperature, mga wick sizes, ganun. Kasi marami din tayong kino-consider sa paggawa ng candles. So, ito yung gagamitin ko. Yung fragrance natin is strawberry. So, maglalagay na ako ng fragrance oil here and then maghihintay na naman tayo ng right temperature for pouring time. And then, so ito na nga, dumating na nga yung right temperature para mag-pour na nga tayo ng wax natin. And here, gumamit ako ng paper cup para, I think, mas easier for me to pour na paunti-unti siya. Actually, ni-measure ko na to na yung isang cup ko ng melted wax can fill 3 containers. So, para pantay-pantay sila. Pero later on, parang sabi ko, kaya ko na siyang ipantay-pantay without using the cup. So, I went ahead and poured directly from my pot. Tapos, yung level ng wax natin, we have to make sure na we have enough space pa sa taas kung saan ilalagay natin yung frosting niya. Mas maganda kasing tignan na pink siya and then may topping siya na white. And then here, kailangan nakasenter yung wick natin. So, in my case, yung gagamitin ko ito yung wooden clothes pin. Tapos, isi-center ko yung wick, each one of them. So, dapat kasi naka-straight siya kasi it's very annoying to see naman pag yung wick mo is wala sa center, diba? So, gagawin ko to sa lahat ng mga candles ko. And this time, guys, lalagay na natin yung frosting natin. So, ito yung pinaka-satisfying na part, diba? So, ito na, ready ko na nga yung frosting natin. Yung ginawa ko dito is, nagmelt ako ng wax. So, I'm using here white. And then, yung wax na ginamit ko is the hard type na soy wax. For at least firm tignan yung frosting natin sa taas. Hindi siya madaling matunaw or hindi siya madaling ma-deform, kumbaga. And then, after melting the wax, totally na-melt ko talaga siya. And then, hihintayin ko na ma-reach nung wax yung ganitong consistency. Pero dapat talaga, minimix mo siya from time to time. Pwede ka din gumamit ng mga hand mixer. Gumagamit din ako niyan. Pero yung sa akin kasi is, yung fruiter ko, maliit masyado. But this time, hindi na ako gumamit ng fruiter. Hinintay ko lang yung tamang mixture niya, texture niya, I mean. And then here, I'm using a piping bag. And then, yung ginamit ko na tip is medyo malaki kasi this is a 140 ml container. Medyo malaki siya. And this tip, ito yung tip na parang for me lang, bagay siya dun sa design. So, yan lang. Parang gumagawa ka lang din ng cake. Sorry, hindi talaga ako expert sa mga ganitong bagay kasi I am not a baker. So, finifigure out ko pa yan. Everything. Finifigure out ko pa. And then, after ko mai-arrange na yan, I will go ahead and fill my plastic. I-fill ko siya ng yung wax natin na ready na nga. So, I hope this is the right consistency na ng wax. Kasi pag masyado siyang liquidy, hindi siya ma-form yung shape nung tip natin. So, dapat talaga, sakto talaga yung consistency niya, yung texture niya, kumbaga. So, ayan na nga, piniprepare ko na nga itong frosting natin. And then, yan. First try ko yan. Sorry, hindi nakuha sa video kasi nasa baba pala. Hindi ko napansin. Pero later on, ipapakita ko din sa inyo like this one. So, eto, nagtatry uli ako. So, I hope tama na nga ito. So, ayan. Tama na nga ito. So, ayan. Oh my God! Oh, it's not always easy, guys. So, ayan, nag-fail nga ako dito sa part na to kasi ewan ko, hindi yata na fit yung tip na nilagay ko. So, I have to clean this mess again.
Anyways, mag-a-attempt na naman tayo. So, here we go. Alright, so this time tama na siya. So, ganyan lang yung ginagawa ko. Pero pwede din yung bottle yung ikutin nyo. Mas madali ata yun. So, ako kasi, bago pa lang ako gumagawa ng ganito. So, parang tinatry ko pa lahat. Anyway, mapuform naman siya na parang frap. Hindi naman siya, it doesn't have to be perfect really. So, this time, yung baso na yung inikot ko, mas madali siya. So, gagawin ko lang yan sa lahat ng candles ko to form a strawberry frap inspired scented candles. So, ayan guys, I'm almost done here. At hindi ko na rin pala na-video, pero naglagay pa ako ng parang syrup sa taas. Pero yung ginamit ko is yung wax pa din na minelt ko. And then, parang nilagay ko lang siya sa topper. At least magmukha siyang mas realistic, diba? So, ito na nga yung final product niya. Nilagay ko na din yung tags. At natuwa naman si customer sa naging result. So, ayan, i-ready na nga natin siya. So, this is 25 pieces of 140 ml scented candles in strawberry frap inspired theme. So, I hope you guys enjoy my video, and kung may mga events kayo, don't forget to send me a message. And that's it for today. Thank you for watching!